Hey guys! Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating mapapanood or matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan nating OFW ang nagtatrabaho sa bansang Malaysia bilang isang kasambahay. So guys, ito po ay naka-tiles na buong bahay, and then may terrace din po, at yan nga ay nakapalitada na loob at labas with sliding windows and funnel door, and then as of now nga is nakatira na po ang pamilya dito. At ito po ay matutunghayan natin kung paano nga ba ginawa nila dito, kung paano nila napagkasya yung budget na pangmasa na abot kaya ng ating bulsa. So guys, ito nga po ibinigay ang full details ng mga materyales na nagamit dito upang maihatid sa inyo at mailathala, upang magkaroon din kayo ng basihan or idea, lalong-lalo na't ito'y kasukat ng inyong bahay na 48 square meters, at ito nga ay may 2 kwarto at mayroon pang terrace. And also guys, ito nga po ay may full video house tour na kung saan actual nating makikita kung gaano nga ba kaluwang itong 48 square meters na meron siyang 2 kwarto, at yung kagandahan ng pagka-finish nito sa loob, at ito nga ay naka-tiles na. And then ito po ay tatalakay natin step by step kung paano nga bang diskarte nila dito, kung bakit sila nakatipid at nakamura, at lahat po ay wala pong libre sa materials dito, lahat ay binili, at sa ganitong halaga ay nakapagbuo na sila na ganitong bahay na almost finish na, at yan nga ay kisame na lamang ang kulang. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update, and just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon, ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Janet Lesmoras at Jonathan Lesmoras. Si Ma'am Janet po ay OFW sa bansang Malaysia bilang isang kasambahay, at habang ang kanya namang asawa na si Sir Jonathan ay nagtatrabaho sa ating bansang Pilipinas bilang isang company worker. So guys, tunay nga ng palagi nating sinasabi na kapag kapwa kayong mag-asawa ay isa ang goal nyo sa buhay, lalong-lalo na ito nga ang focus natin ng ating pagpapagawa or pinapangarap na bahay, ay madali nating itong makakamit, ay walang imposible dito na ito'y magagawa mo, lalong-lalo na sasamahan mo ng sipag at tiyaga at tiwala at tanging dasal sa ating Poong lumikha. So guys, ayun nga po't nakita natin starting ng layout kanina hanggang sa nag-deliver ng materyales, and then nag-file ng hollow block, at unti-unti itong tumaas, and then as of now is nagkakabit na nga po sila ng bubong, na kung saan ay gumamit po sila dito ng wood trusses and corrugated roof. So guys, ito nga pag-usapan natin paano nga ba sila dito nakatipid. So alam ko, kitang-kita naman natin umpisa pa lang ang diskarte kagad dito sa hollow block or sa pagpapile ng hollow block, ay nakita na po natin na interlock ito or walang poste. Yan kagad ang ating nakikita. So isa na po sa dahilan nito at malaki ang katipiran. Unang-una po, mabilis gawin ito, tipid sa labor cost, tipid sa materyales, instead na magbubuhos ka ng semento, graba, at yan nga ay nakakross lamang or interlock, at yan ay dire-diretso na kagad hanggang sa pinakataas, at ito nga ay hindi na rin nilalagyan ng biga. So ito nga po guys, may explanation tayo dito about dito sa quality or tibay nito. Nayan nga po dun sa nakausap nating construction worker na kakilala natin dito. Mostly naman po ay ganyan ang ginagawa sa probinsya. Yan nga raw ang tinatawag na discarding mason or discarding panday. Siyempre, depende rin po sa nagpapagawa daw ng bahay na ito, na kung budget nila ay talagang may budget, eh why not na gawin talaga na full quality. Pero kung ang budget mo ay tama lang na pangmasa, eh
okay ka na rin sa ganito, ang importante lamang daw dito ay talagang mapalitadahan ng maayos. At yung pagkakakamada ng bakal sa mga corner, ayan daw ang importante ayon sa construction worker na nakausap natin dito sa bansang Bahrain. And also guys, about dito sa kanilang pintuan, kung paano po sila nakatipid dito, at yan din po ang malalaman natin. So guys, eto na nga po yung sinasabi nung kausap ko dito na construction worker na kailangan daw ay palitadahan pag ikaw ay nagpagawa ng bahay na interlock or lyabe or wala siyang poste. Dahil ito raw ang nagsisilbing maglalak sa buong bahay at magpapadagdag tibay if ever na ang gagawin mo ay interlock. So isa na pong kagandahan at kaalaman nito na makakatipid tayo sa pagpapagawa ng bahay kung talagang tayo ay kulang ang budget. Pero guys, reminder po, disclaimer po, hindi ko po sinasabing ito'y gayahin nyo. Ito'y inilalathala or pinapaliwanag ko lamang kung paano yung diskarte o pagkagawa ng bahay na ito na kung saan ito nga po ay interlock or lyabe. Na kung saan ito nga ay abot kaya at tamang halaga lamang ang naging budget nila dito. At gayon pa man, ay congrats na lamang po natin si Ma'am Janet and Sir Jonathan sa magandang kinalabasan at finishing nung kanilang bahay na ito. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Janet, na ang sukat po ng bahay na ito ay 22 feet by 24 feet. At ito nga po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas ito na 6.6 meters by 7.2 meters. At ito nga ay nagtotal ng almost 48 square meters. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, dalawang toilet and bath, porch or terrace. So guys, ayan nga po't nakikita natin, pinupuruhan na rin po ito at unti-unti na nga nabubuo na kung saan yung nakita nating thumbnail ay gano'n na gano'n nga po ang itsura nito at tunay nga namang napaka-cute at napakaganda. So guys, ito nga po't pag-usapan na natin ang mga pangunahing nagamit dito na materyales sa pagpapagawa ng bahay na ito. So guys, ito nga po pag-usapan na natin ang pangunahing nagamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. Naayon nga po sa details ni Ma'am Janet, na ang nagamit po nilang hollow blocks dito ay umabot po ng 2,500 piraso at yan nga ay kasama na ang septic tank. And then about naman po sa semento ay nakagamit sila ng 130 pieces. At habang ang mga bakal naman ay gumamit lamang po sila dito daw ng 10mm at 8mm. So ang 10mm po ay nakaubos sila ng 25 piraso. At habang ang 8mm ayon kay ma'am ay 40 pieces. So sa mga buhangin naman at ready mix ay umubos po sila dito na 10 mini dump na elf. At yan nga pong lahat-lahat na nabanggit na materyales na yan ay ayon po kay Ma'am Janet na nagamit or nagastos dito sa kanilang structural ng bahay. And also guys, eto nga po't nakita natin nag-tiles na sila, flooring, pati dito sa kitchen and then sa CR. And then din po yung kanilang terrace ay may tiles na rin. At yan nga po ayon kay Mama, hindi na niya natatandaan kung magkano ang halaga ng nagastos dito sa materyales ng tiles. At yan nga ay step by step kasi nila itong ginagawa. So ito't malalaman na lang natin guys kung magkano nga ba ang halaga ng nagastos dito na pangmasang halaga na abot kaya ng ating bulsa. So guys, ito naman po muna ang ating pag-usapan ngayon ng about dito sa kanilang pagpapagawa o pagpakabit ng sliding windows. Naayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Janet na ito po ay may 7 piraso. Na ang sukat nito ay standard size 4 feet by 4 feet. And then ito nga ay 4,000 ang unang kontrata sa kanila. And then nakatawad sila at ibinigay na nga ito ng 3,500. At lahat-lahat nga ito ay gumastos sila ng halagang 24,000
1,500 pesos kasama na po pati windows sa CR. So yun nga guys, at nakikita natin buong buo na po yung bahay nito na tunay nga naman talagang napakaganda ng pagkagawa nito at finishing, at yan nga ay naka floor tiles na rin, malinis ang pagkatrabaho nito. And also guys, ito nga talking about sa mga pintuan. Paano nga ba nakatipid dito si Ma'am Janet? Ito nga po pag-usapan natin. Ito nga guys, ito yung pintuan ng CR na kung saan ito po yung PVC na lagi nating sinasabi or binibili na para sa CR dahil nga kontra bulok or kontra anay. And about naman po dito sa mga regular doors like front doors and back doors at yung dalawang kwarto nila. Na kung saan, ang bawat isa po ay gumastos po sila dito sa front door and back ng 3,900 pesos ang bawat isa. And then yan sa total ng dalawang yan ay 7,800 ang front and back door na panel door. And about naman po sa kanilang dalawang rooms na kung saan ito ay panel door din na 3,800 pesos po ang bawat isa at yan ay 7,600. Kaya ito pong nagastos nila dito sa apat na pintuan lamang ng mga panel doors at lahat-lahat po yan ay gumastos sila dito ng halagang 15,400 pesos. At yan guys, take note, wala pong hamba ito. At dyan nga po sila nakatipid. Paano nga ba ito nakabit ng walang hamba? Mostly guys, magagaling dito yung mga nagkakantuhan ng mga pintuan at yung mga windows. So ayan, at nakikita natin diretsyong-diretso, wala pong hamba yan. At isa na rin po yan sa malaki ang naitipid nila. Sasabihin na natin 1,500 pesos po ang bawat isa. So apat, 6,000 po ang namenos nila dito sa pagpapagawa ng hamba ng kanilang pintuan. So guys, eto nga po nakita natin, almost done na po at eto na mapapanood na natin yung pinaka full video house tour nito na kung saan makikita mo ng actual kung gaano nga ba kaluwang yung dalawang kwarto na 48 square meters. So guys, eto nga at ayon nga kay ma'am, ang bahay na ito ay matatagpuan sa Purok Raha Buayan, Tumbler, General Santos City. Ito po ang hometown ng mag-asawang Janet and Jonathan Les Moras at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayun nga po nakikita natin maganda at malinis ang pagkatrabaho nito na tunay nga naman talagang mapapawaw tayo sa ganda at diskarte nito. So ayun nga guys, ito nga at panoorin mo na ang full video house tour nito at sana ay makapulutan nyo ng aral at diskarte at after nito ay mapapanood or malalaman na natin kung magkano nga ba ang halaga na budget meal or pangmasang halaga na abot kaya ng ating bulsa ang nagastos dito na mag-asawang Les Moras. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ng about sa kanilang roofing. Na ayon po sa binigay na details ni Ma'am Janet, na ito nga ay ginamitan ng wood trusses and corrugated roof. So guys, ito po ay lahat-lahat gumastos sila ng halagang 40,000 pesos about lamang po dito sa kanilang roofing ng bahay na ito. And then about naman po sa kanilang manggagawa, na kung saan ito po ay may dalawang mason at isang labor. Na ayon po kay Ma'am, ito po ang mason ay 600 pesos per day po ang gana nito. At habang ang labor ay 300 pesos per day. So guys, eto na nga po ang halagang nagastos dito na ayon po kay Ma'am sa diskarte ng kanilang manggagawa at talagang tunay nga namang nakatipid sila at ito nga ay umabot lamang ng 300,000 pesos. Yan po ay labor and materials na sa ganito pong method or pamamaraan na paggawa ng bahay. So once again, congratulations po muli sa inyo, Ma'am Janet and Sir Jonathan Les Moras, na tunay nga namang nakaka-proud kayo at bunga ng inyong pagsusumikap at pagtutulungang mag-asawa at ito na nga yung dating pinapangarap lamang na bahay noon
ay naisakatuparan nyo na ngayon at eto at maganda pa ang resulta at maganda pa ang pagka-finish, konting push na lang at ay talagang mapupuli finish na ito. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo, lalong-lalo na sa pagpapagawa ng bahay or ganitong method, or if ever na meron din kayong budget na malaki, ay why not at isunod nyo sa tamang procedure ng pagpapagawa ng bahay. At yan nga, tulad ng sinasabi natin, hindi natin i-declare na gayahin nyo ito at ito example lamang at ipiniliwanag kung paano ang pagkagawa ng bahay na ito, kung bakit siya nakamura na ganito lamang ang nagastos na dito at almost fully finished na. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay. At may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa iyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.